Hello everyone! Magandang gabi po sa ating lahat. Narito na naman po si Len para sa ating ika-21 day ng ating sharing ng devotion video. At syempre, dahil pahinga na po ng inyong lingkod, huwag natin kakalimutan lagi ang mag-pray sa ating Panginoong Diyos para tayo ay gabayan sa ating gagawing pag-aaral. So, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat muli. Narito na naman po kaming muli, Panginoon, at nananalangin, Panginoon, ng pasasalamat, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, na alam namin nakasama ka namin, Panginoon. At ngayon, kami po ay mag-aaral at magbubulay-bulay muli ng inyong mga salita, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay ito ay magbigay ng kaliwanagan sa isip ng bawat isa, Panginoon. Mabuksan ang puso at isip ng bawat isa upang tanggapin ng inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, sapagkat wala kaming ibang dapat na itaas kundi Ikaw, Panginoong Diyos, Ama, Panginoon, at ang ating Panginoong Jesus at ang banal na Espiritu, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, isasama ko na rin po sa panalangin ang asawa ng aking classmate nung college, Panginoon, na si Mean Joaquino, Panginoon, na ano man po ang pinagdadaanan niya dahil sa naging aksidente ng kanyang asawa, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na alam ninyo kung ano makakabuti, Panginoon. We pray for the healing, Panginoon, ng kanyang asawa, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na walang imposible sa inyo, Panginoon. Basta kami ay magtitiwala at sama-samang mananalangin para sa kaligtasan at fully recovery ng kanyang asawa, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat panalangin ng bawat isa, Panginoon, alam namin umaabot sa inyong kaharian, Panginoon, at alam namin sasagutin ninyo ito, Panginoon, ayon sa inyong kalooban. Muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan niyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito'y nakalagay sa Lucas 17:21. At wala ring magsasabing, narito na o naroon, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Message, pinapatunayan pa na ang kaharian ng Diyos ay hindi nakikita gaya ng mga templo. Dahil ang Diyos ang may likha ng lahat, di siya maaaring magkasya sa anumang gawa ng tao. Application, maaaring ang inaasahan ng mga Pariseo ay sa isang eksaktong lugar, templo o oras ang darating na kaharian ng Diyos. Subalit si Jesus lang at ang Diyos Ama ang nakakaalam kung kailan ang muling pagparito ni Jesus. At sila din ang nakakakita sa kaharian ng Diyos kung sino ang pinaghaharian ng Diyos sa puso at isip ng tao. Dahil gaya nga sa mga nauna ko ng paliwanag, makikita sa isang tao na naghahari na sa kanya ang Diyos at si Jesus kung ginagawa niya ang mga iniwang halimbawa ni Jesus. Dapat ito ay maibigin, matulungin, nagpapahayag o nagtuturo ng mabuting balita, at kung pinagpala ay nakakapagpagaling o nagpapalayas ng sinasapian ng masamang espiritu na tao. So yun nga, sabi nga, alam niyo na, matagal na, maraming beses na mga inihula-hula yan na sabi nga nun is 2012 is magugunaw na daw ang mundo, diba? Pero ngayon 2024 na, hindi pa rin nagugunaw ang mundo. Well, actually, hindi natin masasabi kung ang mangyayari nga ba ay hindi na siguro gugunawin ang mundo. Yung mangyayari nga is kumbaga rapture na lang, na kukunin yung makikita ng mga may pananampalataya, pananalig at tinanggap ang ating Panginoong Yesus sa kanilang puso at sa kanilang isip. At yun, kukunin ng ating Panginoong Yesus kung sino yung mga karapat-dapat at yun yung isasama. And ayon sa Revelation, ang tunay na magaganap after kunin ang mga karapat-dapat is yung mga maiiwan, is yun yung makakaranas ng sobrang paghihirap dito sa mundo. As in, hindi maipaliwanag kung gaano katindi yung pagdadaan ng paghihirap. Kaya nga, diba, ang ina-advocate ko sa iba hanggat maaari, kung lahat na makikilala natin, makakasalamuha natin, lalong higit ang ating mga kapamilya, hanggat kaya natin magbahagi sa kanila ng salita ng Diyos at ipatanggap sa kanila ang ating Panginoong Yesus, dahil libre namang ibinibigay ng Diyos ang tawag dito, ang kaligtasan. At sabi nga, yung iba
Meron iba, hindi nila alam na mga ginagawa nila is Jesusness na pala, like tumutulong sila sa mga nangangailangan ng lubos, ganyan. Pero wala pa silang magkakakilala kay Jesus. Kaya kumbaga, sorry po, nagikab na. Kaya kumbaga, tungkulin yun ng mga kagaya natin na mga nakakakilala na o tumanggap na sa ating Panginoong Yesus para ibahagi sa kanila. Kasi may iba, hindi pa talaga nila kilala si Jesus. Kumbaga, pag ipapakilala natin at maririnig nila ang mga balita natin na ganito, mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Yesus at sa ating Panginoong Diyos, mabubuksan ang isip nila na, ay, yung ginagawa ko pala na kabutihan na yun sa kapwa ko is Jesusness na pala yun. Kumbaga, makikita na halimbawa ng ating Panginoong Yesus. Tsaka yun nga, merong iba, pag sobrang gifted talaga ni God, is kayang makapagpagaling ng mga may sakit, ilay hands lang or patungan ng kanilang mga kamay at ipanalangin ay gagaling na. Meron ding iba na kaya magpalayas ng mga masasamang espiritu na sinasapian, pero actually kung uunawain lang din pala natin yan, kaya may iba na mga sinasapian ng masama espiritu, kung iisipin is pwede din daw na ano lang yan, kumbaga psychological problem. Kung hanggat maaari, pwede natin yung kausapin ng maayos kasi malamang merong nasa ano nila, nasa isip or nasa puso at damdamin ng mga unforgiveness, ganyan. O kaya galit or inggit. Kaya ano nangyayari, parang nagre-resulta na nakakapag-create para magkaroon ng parang split personality sa tao. Pero meron din naman talaga na totoong mga masamang espiritu na galing kay Satanas na ipinapadala para pumasok sa tao. Especially, ang tao ay wala pang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya sobrang napaka-importante talaga na kahit sa paunti-unti is nakakapagbahagi tayo sa ating kapwa ng kahit kagaya ng ginagawa natin, isang Bible verses lang per day para madaling maunawaan, madaling maintindihan at madaling ma-memorize or mapagbulay-bulay ng ating kapwa. And pwede rin kayo magkaroon ng self-study nyo. Ayan, kapag oras na ng pahinga nyo, maglaan kayo ng oras para makapag-usap sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Kung gusto niya, nakagaya din nito na kung halimbawa merong aral or nagrema na salita sa inyong isip, pwede niyo isulat tapos kung ano yung pagkakaintindi nyo. So, syempre, pinakauna sa lahat, hingi tayo ng gabay at para ang Panginoong Diyos at ang banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng karunungan upang may paliwanag natin na maayos ang ating mga ibabahagi. Gaya tayo, syempre, nag-aaral tayo ng leadership, ng discipleship, at nakikinig din ng mga preaching na iba't ibang mga pastors para sa gayon ay mas lumalim pa yung ating kaalaman or karunungan tungkol sa ating mga ipinapaliwanag. So, nawa, ayan, kung mahal natin ang ating mga mahal sa buhay at mga kakilala at kaibigan, huwag tayong matatakot at magdadalawang isip na ibahagi sa kanila ang tungkol kay Jesus na walang ibang daan patungo sa kaharian ng Diyos at patungo sa buhay na walang hanggan at walang makakapagligtas sa atin kundi ang pangalan lamang at ating Panginoong Jesus. And actually, alam nyo, kapag mas nakakapakinig kayo ng mga preaching, mas lumalalim yung pagkakaunawa nyo sa mga salita ng Diyos, sa mga Bible verses na pagbubulay-bulayan nyo, mas lalo kayo may in love sa ating Panginoong Diyos at saka kay Jesus. Kasi doon mo makikita na sobra yung pagmamahal nila sa atin, na kahit hindi talaga tayo karapat-dapat, kahit sobrang dumi natin, kahit sobrang sama mo, kahit ikaw pa yung mga nasa kulungan, nakapatay ng tao, nagnakaw, as in, may pusong bato, ayan, mainitin ng ulo, kayang-kaya kayong mapagbago at matulungan ng ating Panginoong Diyos at Panginoong Jesus para mapagbago at magbalik loob sa Kanya. Kasi yan naman talaga ang actual design sa atin ni Lord. Na kumbaga,
tayo, mas masaya ang ating Panginoong Diyos bilang magulang natin na nakakapag-usap, na close sa kanyang mga anak, 'di ba? Na mahal natin ang isa't isa kasi ang pag-ibig lang naman talaga ang pinaka importante sa buong mundo. Na kumbaga, kung sakaling dilisanin man natin na hindi natin alam ang mundo ito, at least much better na nanampalataya tayo at tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay kaysa tinanggihan mo or hindi mo pinapasok. Kasi hindi naman natin alam kung ano mangyayari sa atin sa kabilang buhay, di ba? Kung ano yung haharapin nating sitwasyon doon. Kumbaga, mas maganda na baon ng espiritu natin yung tungkol sa Panginoong Yesus at sa ating Panginoong Diyos. Para kahit saan man tayo mapunta, alam natin na secured na tayo. So, ayan. Nawa po ay nagkaroon kayo ng kaalaman at karunungan sa ating pinagbahagi ng mga salita. So, tayo po ay mag-close sa panalangin. Ama naman ng Diyos, makapangyarihan sa lahat muli. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging handa, Panginoon, sa hindi namin alam kung kailan muling babalik ang Panginoong Yesus, Panginoon. Pero tulungan niyo kami, Panginoon, na mas lalong ipahayag pa, Panginoon, at mas mapalawig pa, Panginoon, ang maabot ng pagbahagi ng inyong mga salita, Panginoon. Hindi po kami ang maitaas, Panginoon, kundi ang inyong pangalan lamang po at inyong pag-ibig, kadakilaan, Panginoon, at ang paanyaya, Panginoon, na ang bawat isa ay magbalik loob, Panginoon, at kumbaga kagaya sa isang anak, Panginoon, na lumayas, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na muli ay magbabalik kami sa inyong pag-ibig, Panginoon. At sa takdang panahon, Panginoon, ay magkakasama-sama tayo sa inyong kaharian, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang kalakasan sa bawat araw, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan, Panginoon, at mga gawa ng mga kalaban, Panginoon, na gustong sumira sa amin, Panginoon, at magpahamak sa amin, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng pagbuhos ng mga pagpapala, Panginoon, para sa gayon, Panginoon, ay makatulong din kami sa aming kapwa, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na lahat ng aming mga panalangin, Panginoon, are yes and amen in Jesus' name, Panginoon. Dahil lalong higit, Panginoon, kami na mga tumanggap sa inyo, Panginoon, ay alam namin nakasisiguro kami, Panginoon, na nakasulat na aming pangalan sa aklat ng buhay, Panginoon. At sa mga bago pa lamang tatanggap sa inyo, Panginoon, tulungan niyo po sila, Panginoon, na magbalik loob at makalapit sa inyo ng walang takot, Panginoon, at buong pagpapakumbaba. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong Panginoon bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, good night po sa ating lahat, and Sunday na bukas. So, it's time to praise the Lord. Good night po. God bless.